Tinanggap ni Sunny Steele ang hamon na makapasok sa Barangay Ginebra. Kasabay niyan, nag-iwan siya ng pangako para sa koponan. Ibinahagi naman ni Juan Gomez de Leaño ang plano kasama ang Converge sa paparating na mga conference. At si Coach Tim Cone, inilabas ang rason bakit niya hinugot si Sunny Steele sa PBA draft. Paliwanag din niya, nakitaan niya ito ng potensyal. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Umaapaw ang kasiyahan ng makapanayam ng media, bunga ng kaganapan sa kanyang karera na tila hindi niya inasahan. Nagbitaw ng pangako si Sunny Steele sa koponan ng Barangay Ginebra. Ayon sa kanya, ilalabas niya ang hinihingi ng pinakapopular na koponan sa liga. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Sunny Steele sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Thankful ako kay God sa binigay niya sa akin. Tatanggapin ko yung opportunity na to. Tatrabahuhin ko to. Ibibigay ko lang yung hustle lagi at depensa. Yun ang number one kong gagawin. Doon ako kukuha ng pawis talaga. Kung tutusin, gulat na gulat siya, no? Kasi parang hindi niya talaga inasahan na kukuhanin siya ng Barangay Ginebra. Pero sabi nga nila, the rest is history na, di ba? Andito na siya. Kaya kung titingnan mo yung mga pahayag niya, punong-puno ng emosyon at pangako po yun. Yung hustle at depensa, yun yung kailangan sa kanya talaga ng koponan eh. Siguro yun din yung isa sa mga rason bakit siya kinuha ni Coach Tim Cone sa PBA draft, di ba? Base rin sa record, siya ang nag-MVP sa isinagawang draft combine kung saan naglaro siya sa Barangay Ginebra. So may connect na kagad, di ba? Yung stats niya sa Pampanga Lanterns ng MPBL, meron siyang 3 points at 2 rebounds per game. Medyo maliit lang siya kung titingnan mo, di ba? Pero nakita kasi ni Coach Tim, hindi yung statistics niya sa MPBL. Nakita niya kay Steele yung potential, yung kayang ibigay ni Steele sa kanyang koponan ng Barangay Ginebra. Kasama na doon yung pagiging athletic niya. So kung nawala sa hanay ng Ginebra si Jamie Malonzo na isang high flyer, may pumalit naman sa katauhan ni Steele, di ba? Kung tutusin, malaki ang diferensya ng height ng dalawa. Si Malonzo, 6'7". Si Steele, 6'3" lang siya. Pero iba kasi yung athleticism ng isang player eh. Nahahatak niya ibang kasama niya sa hanay ng koponan. So dahil may binitiwan siyang tila isang pangako sa koponan ng Ginebra, malalaman natin siguro sakaling magsimula na sila ng kanilang kampanya sa Philippine Cup. Sa ngayon, hindi rin natin alam kung ano talaga magiging kapalaran niya sa team dahil kilala si Coach Tim Cone bilang isang coach na hindi gumagamit ng maraming player kada laro. So challenge siguro kay Steele yun, di ba? Kung sakaling bigyan siya ng pagkakataon ni Coach Tim, siguro sagarin niya na kagad para tumatak yung pangalan niya sa isipan ni Coach Tim. Habang excited na nagkwento si Sunny Steele ng kanyang pagpasok sa Barangay Ginebra, ibinahagi naman ni Juan Gomez de Leaño ang kanyang kasiyahan ng makapasok sa Converge. Sa interview ng media, ibinahagi din niya ang plano nila sa mga susunod na conference. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Juan Gomez de Leaño sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Lubos akong nagpapasalamat na naandito ako sa posisyon na to ngayon. Sobrang excited ako na maging bahagi ng Converge Fiber Xers kasama yung mga staff, management at mga bagong kasama. Sabik na ako makatrabaho sila at makabuo na isang bagay na espesyal. Nagkita na kami sa linggo nakalipas eh. Gustong-gusto ko ang plano nila para sa akin. Pareho kami ng direksyon at layunin, ang manalo ng kampyonato. Hindi na ako makapaghintay na katawanin ng Converge. So katulad ni Sunny Steele, iba rin yung feeling ni Juan Gomez de Leaño, di ba? Andun din yung excitement eh. Andun din yung hangarin na makakuha ng kampyonato sila dyan. Lahat naman sila ganyan eh, nag-aahangad na makakuha ng kampyonato kalaunan. Sa totoo lang mga ka-playoffs, loaded na loaded po sila ngayon yung Converge. Marami na silang bala dati, di ba? Pero mas nadagdagan pa na pumasok si De Leaño. Malawak na rin ang karanasan ni JDL, di ba? Nag-Japan, nag-Lithuania at nag-KBL na rin siya. So parang hinug na talaga siya dito sa PBA. Tapos andito pa yung mga kasama niya sa Converge na sina Justin Arana, Justin Baltasar, Shawnee Winston at si Alex Stockton. Sila yung mga bala dati ng koponan ng pahirapan nila ang SMB sa isang quarterfinals match na umabot hanggang Game 5 kung natatandaan nyo yan. Kaya sa pagpasok ni Leaño, mas nadagdagan pa sila dito, di ba? Ibig sabihin, mas magiging kapanapanabik makita kung ano ang kayang marating nila sa paparating na Philippine Cup at sa iba pang conference. Yung hanay nila sa kasalukuyan, kapag dinagdagan mo sila na isang magaling na import, posibleng may kalagyan ng ibang team dito talaga. Kung system yung pag-uusapan dahil hindi ganun kadali na may isaayos yun dahil sa pagpasok ni Vice Governor Delta Pineda, pero lahat naman yan natututunan eh. Kaya abang-abang tayo dito mga ka-playoffs, matigas ang kanilang hanay at posibleng maging banta sila sa paparating na conference sakaling makabuo na sila ng chemistry kasama ang bagong coach. Kung tila loaded ang Converge sa kasalukuyan nitong hanay, ibinida naman ni Coach Tim ang rason bakit niya hinugot si Sunny Steele sa isinagawang PBA draft. Sa kanyang pahayag, hindi na nito'y kinaila na humanga siya sa ipinakita nitong galing sa draft combine kasama ang pagiging athletic nito.
Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Pagbalik ko dito, dumating ako ng umaga. Pagkagising ko, tiningnan ko kagad ang balita at nalaman kong siya ang nanalong MVP ng combine. Noong oras na yon, naisip namin baka hindi na namin siya makuha. Naniniwala kami na malaking potential niya eh. Athletic siya, mabilis at magaling dumiskarte patungo sa basket. Maganda rin ang sukat niya para sa posisyon niya at ramdam namin na may iaangat pa siya. O diba, laking tulong kay Steele yung pagiging MVP niya sa draft combine. Napansin siya talaga sa bakbakan na yon. So siguro wala na rin tayong masasabi dito kundi ipakita na lang niya talaga yung kaya pa niyang ipakita kay Coach Tim Cone. Simula pa lang kasi yung inilabas niya sa combine eh. Ang totoong laban nasa PBA na. So kung magandang showing niya sa unang salang pa lang niya sa PBA, katulad ng sinabi natin kanina, yun yung tatatak sa isip ni Coach Tim Cone. Yun din ang magiging passes niya siguro para mas mabigyan pa siya ng opportunity sa mga susunod na bakbakan. Pero base naman kay Coach Tim, may nakikita silang malaking potential kay Steele. May iaangat pa umano yung laro niya. So parang ngayon pa lang, marami na yung mag-aabang kay Steele dito sa Barangay Ginebra. So guys, maraming salamat.